Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang oras po sa atin lahat mga kaibigan. Ngayon po ay kalabing 3 ng Nobyembre 2025. At tayo po ay nagpapaabot ng isa pong pagbati sa ating pong mga subscribers na patuloy po nagbibigay ng comments sa atin at ng mga guidelines kung paano po natin itataguyod ang ating mga misyon ng kawal ng demokrasya na labanan ng fake news, itaguyod ang katotohanan at ang karapatang pantao, itaguyod po natin ating soberenya at ang tuloy-tuloy na laban po sa mga katiwalian sa ating gobyerno, higit sa lahat yung pong kagawan ng mga dynasties sa ating pong lipunan at sa ating pong pamahalaan. Mga kaibigan, ito mga nakaraang mga ilang araw na ito, habang binabayo ng bagyo ang marami pong lugar sa ating pong kapuluan, napanood ko po yung pong kalunos-lunos na kalagayan ng Catanduanes. Wala po silang kalaban-laban, at lalo po yung Cebu. Alam po ninyo, yung Cebu, nung araw, sapagkat bata pa po ako nung ako po'y napunta riyan, abay, para pong paraiso yan. Maganda mga tanawin, ang kanyang mga bundok ay buo pa, hindi pa nawawasak ng mga tropa ni Duterte, Simato, Antiporda. Mga kaibigan, ngayon, sapagkat pinayagan ni Duterte na maglipa na at bungkalin, balatan ang ating pong mga kabundukan sa Cebu, abay, rumagkasang bigla yung pong daluyong ng tubig na siguri-guri ay hindi po nakita ito ng ating mga eksperto. Bagay, eksperto lamang po yan sa titulo, pero ang tunay na nakakaintindi po dyan sa kalagayan ng ating mga kagubatan, yung mga nagmamahal ng gusto sa ating pong kalikasan, nilalabanan po yan ng sistema, nilalabanan po yan ng mga Duterte sa ating buhay, nilalabanan po yan pareho ng paglaban ng Rehimen Duterte kay Gina Lopez. At alam po ninyo ito si Gina Lopez, ito po yung nagtataguyod ng isang mapusok na pakikibaka laban po sa mga minero mining. At ako po nung araw ay isa sa mga consultant ng mining firms, at sa halip na ako po ay masaktan sapagkat nagigipit ang aming pong kumpanya, ako po ay sumasaludo at nagsusuporta sapagkat yan na po ating kultura. Sinusuportan ko sa media, sinusuportan ko sa aking radio program, at sinusuportan ko sa pagsali sa mga petisyon laban sa mining. Dahil po rito, abay, pinutol po yung aking pong honorarium. Ang honorarium, yan po yung parang katumbas ng sweldo. At sapagkat hindi po ako empleyado, ako po'y consultant, ang tawag po sa bayad na yan ay honorarium. Malaki-laki po yan. Isang buwan ng aking pong honoraria ay sapat na upang makabili ng isang segundamanong kotse noong araw. Pero lahat ito, sinugal ko sa pamamagitan po ng paglabang ko sa minahan na kung saan nakatuon ang negosyo ng aking kliyente. Ganun po talaga siguro kultura ng buhay ko. Kaya nga po tayo ay napapalaban sa mga malalaking mga politiko, malalaking mga personahe sa mga mining. Yung kasama po sa nilalabanan natin nung araw, yung Villar family. Ito pong Villar, bagamat naging bilyonaryo na, wala pong pagmamahal sa bansang Pilipinas to. Tulad po ng ordinaryong Pilipino, konti po nagmamahal sa ating bansa. Katunayan, mas marami po ang kalaban na Pilipino na ang Pilipinas kaysa po mga dayuhan. Akalain po ninyo, isang matinong cabinet member
Department Head ng Department of Environment, Natural Resources, hindi makapasa sa commission appointment. Alam po ba ninyo kung sino mga lumaban dyan? Number 1, yan pong pamilya ng dynasty na nakakasuka, na napakasarap tigpasin ang mga ulo. Ito po mga Cayetano. Cayetano, linabanan po nila yung confirmation ni Secretary Gina Lopez. Yung Secretary Gina Lopez, siya po ay kapatid ng manager o may-ari ng ABS-CBN. Hindi ba po nagkasya riyan ang Raymond Duterte? Pinasara pa kasama si Marcoleta, Defensor at Remulla. Yan po mga berdugo ng kalayaan sa pamamahayag. Tandaan niyo ang pangalan, Marcoleta, Defensor, Boying Remulla. Kaibigan po natin si Boying, pero hindi po natin masasaalang-alang katotohanan. Kalaban po yan na nagpasara ng ABS-CBN na isang institusyon ng kalayaan ng pamamahayag. Alam po ninyo, yung kalayaan ng pamamahayag, yan po ay haligi ng demokrasya. Kaya nga po nung nagpunta ako sa Davao para imbestigahin ko yung pagkakapatay ng mga Davao Death Squad o DDS kay June Porras Pala, abay tayo po i-terrorize ni Duterte. Nung hindi po ako na-terrorize at ako po'y lumaban, abay dideklara niya akong personal non grata. Kundi naman napakabobo itong berdugo ng Davao na ito. Mayor po siya nung araw. Hahamulin ako ng barilan para hindi ako makasipot sa paghamon niya. Dideklara ako ng persona non grata. Ang ibig po sabihin ng persona non grata, isang tao na hindi pinapayagang bumisita sa kanilang lugar. Naghamon ang mayor ng draw sa Davao City. Tapos babawalan akong tumungtong ng Davao at kasama niya pa rin si De La Rosa, Chief of Police, si Senator Bato de la Rosa, Chief of Police, si Senator Bato de la Rosa. Ngayon, ang yabang-yabang itong kalbo na ito, hinahanap kita ngayon. Nasaan ka o? Pupusasan kita. Nakahanda ako, naka-armas ako. Lisensyado. Animal ka. Nasaan ka? Ang tapang-tapang mo. Ngayon, ultimo yung kintab ng batok mo, hindi na makita. Baka merong hahara-hara na nakapagtanggol mo, dalawang posas po ito. Pareho ko po mahulihin yan. Kung sino man, kahit na siya'y Senate President, pagbabawalan niya na ikaw ay hulihin sa visa ng International Criminal Court Warrant of Arrest, abay, mananagot ka sa akin kung sino man ka maging kakampi mo. Pero ang pangunahin dito, lumabas ka naman. Berdugo ka ng mga nakatsinelas na kaawa-awang mga Pilipino. Sasabihin mo, ultimong si Kian de los Santos, kontak yan ng tomboy na puser. Naman na ito, nag-invento ka. Oh, nasaan ka? Ang tapang-tapang mo, duwag. Sabihin nyo, duwag, hinahanting ka ni Carbonell. Bato de la Rosa, peking senador, pero totoong berdugo. Nasaan ka? Nasaan tapang mo? Duwag. Hindi ko naman sabing bakla ito kasi hindi naman po tayo anti-bakla may hinahangaan po tayo mga bakla para ni Vice Ganda, makabayan, matalino. Sinasabi nga lang nila bakla pero wala po akong issue sa bakla. Katunayan, pag sinabi kong bakla itong si Bato de la Rosa, baka sabi nila makabayan pa ito. Hindi makabayan yung animal na yan, oh. Kriminal. Huhulihin kita. Bato de la Rosa. Pakalatin po ninyo itong video na ito para hindi niya sabihin,
Ang tapang-tapang ni Carbon, hindi ko na napanood yun eh. O ngayon, pakalat yung photo para mapanood ako niyan. Hinahanap ni Carbonell, hinahunting si De La Rosa. Kaya po dalawa itong posas nito. Sapagkat pag meron siyang kakampi, may Cayetano na magsasabing due process, yung due process ko, ilungoy. Oh, mag-due process kayo ngayon? Wala kayong due process nung araw, patay kayo ng patay. Ngayon, nasaan kayo mga matatapang, mga duwag? Mga kaibigan, yan po ang ating pong paninindigan. Tayo po ay hindi na muling magpapatakot at hindi naman po talaga ako natatakot sa mga animal na yan. At tayo po ay hindi nababago ang ating paninindigan laban po sa mga katiwalian, laban sa mga kriminal, laban sa mga abusador, na traidor na senador sa ating pong Senado, the worst Senate in the history of the Philippines. Pinakabulok na Senado ito, mga kaibigan. Mayroong mga Bato de la Rosa, may mga Bongo, may mga Villanueva. Sabi ko na yung Villanueva, naubo na ako. Mga kaibigan, please may dahilan tayo. At tayo po ay magpapaalam at tayo po ay nagsasabi muli. Pakalatin po ninyo itong video na ito para hindi sabihin ni Bato de la Rosa, ay dili ko napakinggan man yan. Uy, dili. Hindi po dili, sa ibig po sabihin ng dili eh. Hindi. Uy, nayawa man yan, uy, dili. Dili ka dyan. Ang pasing ko, bumbunan mo itong poses na ito. Nakita mo yung dili mo. Yan po ang ating pong episode sa araw na ito. Yan po ang ating pong paninindigan. Yan po ang ating misyon. Huntingin itong si Carbo na traidor sa Senado. Senator Ronald Bato de la Rosa. Okay mga kaibigan, ito po ang inyong kawal ng demokrasya. Hindi po nagko-cover. Ito po ating mukha ko. Minsan medyo pogi rin. Medyo kulang na sa tulog ko minsan. Pero nagpupumilit po na maging kukumarte ng konti. Ang problema, sabi nitong kapartner ko, kukulabler sa umextra pa ng tawa. So mga kaibigan, muli, ito po ang kawal ni Carbonell. Hindi nagko-cover, hindi naglalagay ng AI na picture. Ito po nakikita ninyo, medyo kumisang cute din. At nagsasabing, hoy, Bato de la Rosa, magpakalalaki ka. Magpakalalaki ka, animal ka, duwag. Naluloko mo sa bayan ng Pilipino, hindi mo maluloko ang kawal ng demokrasya sapagkat tatagpasin kita. Ito po ang kawal ng demokrasya na sasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!